Wow! May ginto sa ilalim ng luya. Ang swerte naman ng tanim na ito. Isa sa pinaka-produktibo na tanim natin sa ating backyard garden ay ang luya. Mura ang puhunan, pero may ginto po talaga. Ito ay ani dito sa ating likod ng bahay na luya. Ito po ang itsura niya nung itinanim natin. At ito po ay 0.75 or 3/4 kilos. Ang bintahan na po natin ngayon ng luya dito sa amin ay 40 per kilo. Kaya 30 pesos po ito. Isasanay po na may ginto sa luya dahil ito po ay pinang-intercrop po lang natin. Bukod sa okra na ito ay tinamnan natin ng luya sa ilalim. At ang luyang ito ay sobrang kapaki-pakinabang na nga po. Dahil kung titingnan nyo po malalaki na ang tubo. Imbis na bakante itong lupa na ito dahil may okra naman ay nilagyan natin ng luya. Ang luyang ito ay isinabay nating itinanim noong February 14 kasama ng sitaw at luya. At sinikap natin na yung ating pinagtamnan nito ay buhaghag na lupa katulad ng ipot ng manok, tain ng kambing, ipa na pabulok na at ipang sunog at mga compost. At ngayong malalaki na po after 2 months, March, April, May or higit 2 months ay kinuha na po natin yung original na itinanim natin at yung puno ay iniwan natin. At by August, iyan na po ay pwede nang anihin ulit. At doble po ang kita. Ginto po talaga kasi nga po, nakuha na natin yung original na tanim at yung puno niya, yung tumubo ay mapapakinabangan natin. Bukod doon, ay nagmahal pa yung presyo. Kasi nung binili natin ito ay 10 piso lang per kilo. Ngayon po ang bintahan na po natin ay 40 pesos per kilo. Magandang ginawa natin sa ating bakuran ay yung ating basurahan ay tinamnan natin ng luya. Nung panahong mura pa ang luya, January, ay mura po ang luya dito sa amin, 10 pesos per kilo. Ang retail po namin noon ay 15 to 20 pesos. Ngayon po ang retail na ng luya dito sa amin ay 40 pesos per kilo. At kanina nga po ay may bumili ng half kilo. Ay wala na po tayong display kaya tayo po ay naghukay dito. Ito po ang ating ginagawa ngayon para doble ang ating kita. Yung may tubo na po ay bubuksan po natin. Hahanapan po natin ng laman. At tulad po itong may mga tubo na ito. Titingnan po natin yung laman nito. Ayan, titingnan po natin. Kasi anong atin pong itinanim ay ito po ay may laman. Ayan. Kung titingnan nyo po yan. Kukunin po natin yung laman niya ngayon. At ang ititira natin ay yung tubo lang po niya. Ayan. 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 Ito na po ay maaaring isang guhit na po ito o higit pa. Ayan. Ayan. At yung natitira po dyan ay tatabunan lang po natin. At ito'y hayaan nating lumaki ulit. At magiging dubli po ang kita niyan dahil nakakuha na po tayo ng laman, yung dati nating itinanim. At mapapakinabangan pa natin yung natira. Isa pa po ito. Ayan. Ayan. O, kita po nyo. Ayan. Kukunin po natin yung laman niya ngayon. Ang ititira po natin ay yung kanyang buong laman. Lipat naman po tayo dito sa tabing terrace po natin. Dito po ay mga iba't iba po tanim natin dito. Mayroong mga sitaw, may luya, may kalabasa at kung ano-ano pa. Titingnan po natin dito yung luya natin dito na tumubo. Katulad po yan, luya po yan. Atin pong kukunin yung laman. Ayan. Ito po. Tingnan po ninyo. Yan po. Laman po yan. Kukunin po natin yung laman. Ang ititira po natin ay kanyang puno. Ayan. Ito na po. Okay. Pwede na po natin gamitin po yan o ibenta kung nagbibenta po tayo. Ayan. Tingnan po natin yung isa pa po dito. Ganyan po ang kagandahan pag may tanim po tayong luya sa ating palibot ng bahay. Lalo ngayon pag pamahal na siya, pwede na nating pakinabangan. Ayan, maliit pa yan. Kaya hanap tayo ng iba pa. O, dito po. Ito. Ayan. O, kita nyo po yan. Nag-uutlaw na po yung dati natin. Ito po yung dati nating itinanim. Pero meron na siyang puno. O, meron ng shoots kung tawagin. Yun po yung ating ititira. O, yan. Nahiwalay na po siya. Yung kanyang shoots po, yung kanyang puno ulit ay hihayaan po natin yan. Yan po itutubo. Actually, pwede natin yung paghiwa-hiwalayin. Tutubo pa rin naman po yun. Ito po yung natira. Pwede na nating paghiwa-hiwalayin yan. Pero hayaan po muna natin. Pwede nating hiwalay yung isa. Ayan o. Ayan. Iniwalay natin yun. O kahit itong isa pa. Para mas dumami. Ayan. Kasi katulad din ito ng ginawa ko sa iba. Ganyan po yung aking ginagawa. Marami na po tayong na-transplant. Yan. Ito po. Kita nyo po. Ito ay ilalagay po natin sa
ibang taniman para ito ay mapakinabangan. Yan. Yan, didiligan lang po natin yan. Yan po itutubo na katulad din yung ating ginagawa sa iba. Yan. Ito na po. Ito naman, ganyan. Ihiwalay natin yung isa. Ito yung mga itinanim natin dati. Yan. Ihiwalay natin po yung may sangana na yun, may tubo na. At atin pong itatanim. Ayan. Atin na pong itatanim yan. Ibabaon po natin kung saan na po yung tutubo. At ito nga po yung atin pong pwede nang gamitin. Dito pa po. Tingnan nyo po. Ayan. Ayan, may puno na po yan. Tatanggalin na po natin yan. Ayan. Para pakinabangan na po natin yung laman. Yan po ang ating ginagawa. At tunay pong pakinabang na po yan. Dahil mamumungan ay sasanga na po ulit yan. Ito po yung dati nating tanim. Pero meron na po siyang tubo. Yan. Malaki na po yung kanyang tubo. Ayan. Ay tatanggalin na po natin yung kanyang dating original na laman na atin pong itinanim. Ayan. Ito po. Okay. Ayan. Ito na po. Nakuha po natin yung atin pong original na tanim yan. Hindi po nasira. Nagtubo pa po at pwede pa natin itanim. Yan po. So, ang maganda lang sa luya, ang dapat na pagtamnan mo ay yung mga buhaghag na lupa katulad po nito. Mga ipa po yung pinagtamnan po natin yan. Ipa-ipot ng manok at tain ng kambing. Ayan po, ito po. Kung titingnan nyo, ito na po yung atin pong dating itinanim po itong mga to. Ay napapakinabangan po na natin ngayon. Yan. Ito po yung ating hinarvest po kanina. Galing sa atin na pong nabenta na po kanina. Kaya ang mangyayari nito, ang kagandahan pag mayroon kang tinanim na luya nung panahong mura pa ang luya, o kahit hindi mura, basta magtanim ka lang ng ganito. Pagka panahong magmamahal na, ay kukunin mo lang yung magulang. Tunay po na ang luya sa atin pong bakuran ay may ginto. At makikita naman po na mula doon sa atin pong binili na mga original na mga luya ay pwede na natin kunin after more than 2 months. Mayo na po tayo ngayon, May 5. February natin itinanim na ang sabi nga ng ilang mga nauna nang nagtatanim ng luya ay Mayo ang pagtatanim. Pero sinubukan ko nga magtanim ng February kasi sabi ko pwede naman itong gawing experiment. At ngayong nga pong Mayo ay malalaki na po sila. Ang isa sa nakita ko kung bakit Mayo ang pagtatanim ng mga talagang nagtatanim ng luya ay dahil yun po yung start na po ng tag-ulan. Dahil kung hindi po matidiligan ay hindi nga po tutubo ang ating mga luya bagkus masisira lang po yan, kikipis. Pero dahil ito po ay dinidiligan ko po ay tumubo nga po sila. At ngayong Mayo, dahil start na pong magmahal, mula sa 10 pesos noon ang bintahan or ang wholesale, ngayon ay 25 pesos na po ang wholesale. Kaya ang retail na po ay 40 pesos. Ay ang laki na po ng dagdag na presyo nito sa atin. At bukod doon, isipin mo po yung dating presyo na 10 naging 40, ay pwede mo nang kunin yung laman niya. Yung ititira ay yung mga tumubo. At yung tutubo na yun after 6 months or 4 months pa kasi 6 months yan nahintayin mula nung February, August, pwede na tayong umani doon sa kanyang ilalaki. At dubli-dubli po, hindi lang dubli. Yung 10 peso naging 40 at yung magiging anak pa po niya. Ang paalala ko lamang po sa mga gustong gumawa ng ganito ay magtanim kayo sa paso na buhaghag. Ayan, kung halimbawa ay nasa urban tayo na kunti ang lupa, ay maghanap ng mga buhaghag na lupang pagtatamnan. In my case po, ay sa basurahan namin ito dati. Dating basurahan ito, tinabunan ko ng maraming ipa, tain ng kambing. Nasa 2 feet po yan. Ang taas po nitong itinabon ko na to kasi galing naman po ito sa ating manukan. At ang naging effect ay luminis na ang tingnan ng ating basurahan na dating pinagbabasurahan lang natin yan, natakpan yung mga compost na basura at tinamnan pa natin. At maging dito sa aming terrace na dating puro flower box po yan, ay pinagpuputol natin yung mga halaman at tinamnan nga po natin ng iba't ibang mga gulay katulad ng luya. Yan, luya ang isa nating itinanim. Sabay-sabay po yan. May sitaw, may pechay pang po noon, pero naani na po yung pechay at ang natira po ay itong luya. At yan na po, nakukuha na po natin ang itinanim natin. At sobrang nakakatuwa dahil ang luyang ito ay sobrang laki ng pakinabang. Walang talo po dito. Talagang doble or triple ang kitahan. At bukod doon, maganda pang tingnan dito sa ating bakuran. Kaya nga po, ang puhunan lang po natin dito ay tipid lang. Pero yung sipag, tiyaga at diskarte ay sobrang kailangan. Kasi nga, iniisip natin kung anong maganda. Nagtanong-tanong pa nga tayo at ang sabi nga nila ay hindi nga pwedeng magtanim ng February. Pero sabi ko, i-experimentan ko ito. Pero sa aking experiment nga po ay sobrang effective ng ating experiment. At naging maganda na po at marami na po tayong naani. Ayan. At aani pa rin tayo dito. Di po ba? Kaya ano pang hinihintay mo? Pwede mong gawin ito. Magsimula ka sa paso o kung ano man. Bili ka ng 1 kilo. Madami na po yun. Pag watak-watakin mo po ng maliliit lang. Yung 1 kilo ay
pwede na yun. Siguro mga 20 na punong ganito. Maliliit yan, mga ganyang kaliliit. At itatanim mo siya. Yan. At pag yan ay nagkasanga na katulad nito, pwede mo nang kalat-kalatin yung maliliit na yon. At yung original ay pwede mo pang kuning pag pangluto, or kung ikaw ay nagbibintang katulad ko, dahil negosyo po namin dito, may tali pa po kami, ay sobrang kapakipakinabang. Kaya maraming salamat. Naway natutunan mo na may ginto sa luya. Bakit kailangan mong mag-subscribe sa channel mo to? Ang channel mo to ay nagsishare ng mga video tungkol sa pakikipagsapalaran sa buhay. Kaya channel mo to dahil ito ay para sa iyo upang makarilit ka na hindi ka nag-iisa kapag may problema ka. Dahil may mapapanood ka dito ng mga video na nagpapakita na may problema ang bawat tao. Pero pwede natin gawin itong stepping stone para magtagumpay. Kaya't ma-inspire tayo upang makamit natin ang tunay na kaligayahan. Ang channel motto ay may tawagang kasabwat sapagkat ang nais natin ay gawing positibo ang mga inakala nating mga negatibo, katulad ng salitang kasabwat. Pangkaraniwang ginagamit sa negatibong sabwatan. Pero hindi kayat ko po kayo na tayo ay magsabwatan upang patuloy na umunlad ang ating buhay. Gawin natin positibo ang lahat ng mga bagay na nangyayari sa ating buhay. Ang channel mo to ay nag-upload at mag-upload pa ng mga inspirational video tungkol sa iba't ibang karanasan na ating pinagdaanan at pagdadaanan pa. Tayo po ay punong-puno ng karanasan na pwede nating i-share upang maka-inspire. Ang channel mo to ay one-man channel. Ako po si Noriel Felipe, ang nagpapatakbo nito. Bagaman maliit na channel na ito, pero ipinapangako ko sa iyo, ang maliit na inakala mong hindi mahalaga, ito po ay napakahalaga upang ikaw ay ma-inspire na katulad ko. Ipinanganak ako na mahirap pero nagsikap. Nag-aral sa iba't ibang paaralan katulad ng University of the Philippines or UP at sa Adventist University of the Philippines AUP upang lalo nating mapaunlad ang ating kaalaman. Nag-seminar din po tayo sa iba't ibang lugar katulad ng mga karanasan natin sa Department of Education at tayo rin ay nag-seminar sa iba't ibang bansa. Nagturo sa Department of Education at nagturo rin sa Macau, China. Ang mga karanasan na ating pinagdaanan ay humubog sa atin upang maging inspirado tayo at lalo naman tayong makaka-inspire ng mas maraming tao. Nagnegosyo po tayo sa iba't ibang larangan katulad ng buy and sell ng hayop, restaurant, at maging ang backyard garden ay ating pinagkakakitaan. Marami pa po tayong ibang mga pinasok na pwedeng magkakitaan. Pumasok din tayo bilang administrative assistant sa barangay hall ng San Agustin. Lahat ay ating gagawin upang maging masaya at makapagpasaya sa ibang mga tao. Nais ko pong i-share sa inyo ang mahalagang pangyayari na pwede tayong makarelate. Kaya't kasabwat, ano pa ang hinihintay mo? Please subscribe. Sikapin natin magkipagsabwatan sa iba't ibang subscriber at viewer ng channel mo to upang lahat tayo ay sabay-sabay na umasenso.